Sa bawat dilim, may kwentong nag-aabang. Mga karanasang totoo man o hindi, hatid ay aral, takot at misteryo. Ito ang PLTV, kwentong kababalaghan. Tuwing sasapit ang 12:00 ng ating gabi, wala kang maririnig kundi huni ng mga kuliglig, lagaslas ng hangin sa puno ng mga niyog, at paminsang-minsang tahol ng aso sa malayo. Sa baryong ito nakatira si Ramon, isang tahimik na lalaki na namumuhay mag-isa sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Bahay na minana paniya sa kanyang mga magulang. Noong gabing iyon, maulan, mabigat ang hangin, para bang may masamang presensyang gumagala sa paligid. Bandang 12:00 ng hating gabi, habang patulog na si Ramon, biglang may kumatok. Tuk, tuk, tuk. May kumakatok sa pinto. Sino yon? Sigaw niya. Muling kumatok. Mas mabagal naman. Mas mabigat. Tuk, tuk, tuk. Napalunok si Ramon. Wala namang bisita sa oras na iyon. Wala ring kapitbahay na lalakas ang loob na kumatok ng ganong oras. Lalo na sa gitna ng ulan. Sumilip siya sa siwang ng bintana. May babaeng nakatayo sa labas. Mahaba ang buhok. Basa, nakayoko ang ulo. Suot ay lumang bestida na tila galing sa ibang panahon. Tulong! Mahinang sabi ng babae. Basang-basa na po ako. Pwede bang makisilong? Nag-alinlangan si Ramon. May kakaiba na boses nito. Paus, malamig at para nang gagaling sa kailaliman. Nasaan ang bahay mo? Tanong niya. Daan-daang umangat ang ulo ng babae at ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa mata. Malayo pa, may tumatahol na aso sa di kaluyuan. Sunod-sunod, tila nagwawala. Biglang naalala ni Ramon ang mga kwento ng mga matatanda sa baryo. Kapag may kumakatok sa ating gabi, huwag na huwag mong papapasukin. Lalo na kung hindi mo kilala. Ngunit nakita niya ang kalagayan ng babae. Nanginginig, basa, tila nangihina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Isang pagkakamaling hindi na niya mababawi. Pagpasok ng babae, biglang tumigil ang ulan. Biglang nanahimik ang paligid. At nang mapatingin si Ramon sa sahig, wala itong anino. Nanlamig ang buong katawan niya. Salamat, sabi ng babae. Ngunit ngayon ay iba na ang boses. Mas malalim, mas mabigat. Parang sabay-sabay na nagsasalita. Unti-unting humaba ang mga daliri nito. Ang mga kuko ay naging itim at matutulis. Ang mga mata ay namula. Sa likod ng babae, may narinig siyang pagaspas, parang pakpak. At sa kaniya naamoy ang mabahong amoy na nabubulok na karne. Matagal na kitang hinihintay, Ramon, bulong niya. Biglang nagsara ang pinto ng kusa. At doon nagsimula ang bangungot na hindi natapos sa gabing iyon. Nanlalamig ang buong katawan ni Ramon. Hindi siya makagalaw. Para bang may pumipigil sa kanyang mga paa. Tila nakabaon ng mga ito sa sahig. Ang babae sa harap niya, kung matatawag pa bang babae, ay unti-unting umaangat ang ulo habang ang ngiti nito'y lalong lumalapad. Matagal na kitang minamasdan. Mula pa noong bata ka. Napatros si Ramon. Ano ka ba? Halos mapabulong niyang tanong. Biglang tumawa ang babae. Isang tawang hindi pang tao
Ang tunog ay parang pinagsamang iyak, ungol at halakak. Sa bawat pagtawa nito, tila lumalaki ang silid at umiitim ang paligid. Napansin ni Ramon ang isang bagay na lalong nagpatibok ng kanyang dibdib. Ang paa ng babae ay unti-unting humihiwalay sa katawan. Parang hinihiwa ang hangin ng kanyang bewang. Ang itaas ng bahagi ng katawan ay dahan-dahang umaangat habang mula sa sugat ay may tumutulong itim na likido. Hindi ka ba nagtataka, sabi nito, kung bakit ako walang anino? Sa isang iglap, lumipad ang itaas na bahagi ng babae. Lumibot sa kisame at bumagsak sa likuran ni Ramon. Narinig niya ang pagaspas ng laman, parang basang pakpak na humahampas sa dingding. Napasigaw si Ramon at tumakbo palabas ng bahay. Ngunit ang buksan niya ang pinto, wala na ang labas. Sa halip na daan at ulan, kagubatan ng kanyang nakita. Madilim, makapal ang hamog. At sa bawat puno, may mga matang nakamasid, isang bulong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi ka na makakalis. Lumapit muli ang nilalang. Nakita ko na ngayon ang tunay mong anyo. Mahaba ang dila, may mga ugat na nakalabas sa liig at ang mga matay parang baga na nagliliyab. Aswang! Nanginginig na sambid ni Ramon. Ngumiti ito. Tama! Bigla nitong inamoy ang hangin sa paligid ni Ramon na parang aso. Malinis ka. Matagal-tagal din kitang paghihintayin. May narinig siyang tunog ng kampana sa malayo, isang pabilyar na tunog. Naalala ni Ramon ang kwintas na bigay ng kanyang lola. May maliit na krus at bawang na nakatago sa bulsa ng kanyang damit. Nanginginig ang kamay niyang hiniwakan iyon. Biglang napatras ang aswang. Hindi pala ngayon, sigaw nito. Galit na biglang bumalik ang bahay sa dati nitong anyo. Bumagsak si Ramon sa sahig. Hinihingal, pawis na pawis. Wala na ang babae. Ngunit bago tuluyang mawala ang presensya nito, may iniwan itong babala. Babalik ako kapag muling may kumatok sa labas, muling umulan, at sa dilim ng gabi may narinig si Ramon. Tok, tok, tok. Sa pagkakataong ito, hindi sa pinto kundi sa bintana ng kwarto mo. Hindi na muling nakatulog si Ramon ng gabing iyon. Nakatitig lang siya sa kesame, iyakap ang kwintas ng bigay ng kanyang lola. Bawat patak ng ulan sa bubong ay parang yabag na nilalang na kanina lamang ay nasa loob ng kanyang bahay. Hindi siya pimikit. Takot siyang kapag ginawa niya iyon, babalik ang aswang. Pagsikat ng araw, nagtungo siya sa bahay ng pinakamatandang babae sa baryo, si Aling Sela. Kilala ito bilang tagapag-ingat ng mga lumang kwento at babala. Pagkakita pa lang sa kanya, napapuntong hininga na si Aling Sela. Pumasok ka, sabi nito. May kumatok na naman. No, nalaki ang mga mata ni Ramon. Paano niyo po nalaman? Umupo si Aling Sela at marahang nagsalita. Hindi ikaw ang una. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ang lupang kinatatayuan ng bahay ni Ramon ay dating daan ng mga aswang. Isang lugar na ginagamit nilang daanan tuwing hating gabi. Maraming taon na ang lumipas. May isang lalaking katulad niya na tumira roon. Mabait, maawain at nagbukas ng pinto sa maling oras. Hindi siya muling nakita at ang aswang na pumasok sa bahay mo, dagdag ni Aling Sela, iisa lang ang hinahanap. Ang laing may dugo ng bantay. Nang lalamig na tinanong si Ramon, bantay? Nang ano? Ngumiti si Aling Sela ng malungkot. Nang liwanag, doon niya binunyag ang lihim ng kanyang pamilya. Ang kanyang lolo ay dating tagapagtanggol ng baryo, isang babaeng marunong sa dasal at pananggal laban sa mga aswang ng mga pumanaw. Naiwan kay Ramon ang tanda, ang kwintas at dugo. Kaya hindi ka pa kinukuha, sabi ni Aling Sela, hindi ka pa handa. Kinagabihan, nagpasya si Ramon na huwag nang tumakbo. 12:00 eksakto, umupo siya sa sala. Bukas ang ilaw, hawak ang kwintas at sa mesa may bawang, asin at kandila. At muli, tok, tok, tok. Hindi sa pinto, hindi sa bintana, kundi sa ilalim ng sahig. Unti-unting umangat ang amoy ng nabubulok na karne
Pumintig ang mga dingding. Lumitaw ang anino sa kesame. Baligtad. Ang boses ay muling nagsalita. Handa ka na bang sumama? Tumayo si Ramon. Nanginginig pero matatag. Hindi, sagot niya. At hindi na rin ako magbubukas ng pinto. Biglang pagsigaw ng nilang. Isang sigaw na galit at pagkabigo. Umiikot ang hangin. Umuuga ang bahay. Inilabas ni Ramon ang kwintas. At taimtim na nagdasal. Dasal na itinuro ng kanyang lola noong bata pa siya. Dasal na matagal niyang nakalimutan. Sa bawat salita, humihina ang sigaw. Sa bawat sindi ng kandilya, lumiliit ang anino. Hanggang sa tuloy ang itong naglaho. Pagsapit ng umaga, tahimik na muli ang baryo. Mula noon, wala nang kumatok sa bahay ni Ramon tuwing hating gabi. Ngunit nanatili siyang gising sa isang katotohanan. May mga pinto sa buhay na hindi dapat binubuksan. May mga katok na hindi humingi ng tulong kundi pahintulot. Ang aral ng kwento, hindi lahat ng humingi ng tulong ay dapat papasukin, lalo na kung dumarating sa maling oras. Matutong makinig sa babala ng matatanda, pahalagahan ng panalangin at igalang ang mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Sapagkat minsan isang maling pagbukas lang ng pinto ang pagitan ng buhay at kapahamakan. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ito ang PLTV, Kwentong Kababalaghan.